Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin di umano sa mundo ng social media. Sa dalawang pagkakataon nga ay talagang hiniring muli ang kaso ni Nanay Elvie Vergara tungkol di umano sa kanyang mga amo sa pagmamalupit at mga ebidensya na patunay na siya ay talagang nasaktan. Mga kasambahay at mga iba pa ay talagang tumistigo na. Ngunit ngayon nga mga kaibigan, ang nakakalungkot ay talagang pilit na binabaliktad ng pamilya Ruiz ang kalagayan ni Nanay Elvie Vergara at siya nga raw ang may kasalanan neto. Ngunit kung mapapansin natin, mga kaibigan, sa mga CT scan at ebidensya sa kanyang katawan ay talagang bugbog ito at nakakawawa talaga. Ayon pa nga kay Nanay Elvie Vergara na halos bugbugin na lang siya at pukpukin ng kahit ano-ano, ngunit wala pa rin ginagawa ang pamilya Ruiz na ito. Dito natin makikita mga kaibigan ang pagmamaltrato nila kay Nanay Elvie Vergara na talagang bugbog na ang kanyang katawan, na halos ibang-iba ito nung pumasok ito sa kanyang mga amo noon, na kompleto ang mata, kompleto ang mga ngipin. Ngunit ngayon nga ay talagang hindi na makakita ang isang mata at yung isa ay may pag-asa pa naman. Ngunit grabe na, sobra ang nangyari kay Nanay Elvie Vergara. Kaya naman ang mga batikang senador ay hindi pinapalagpas ang ganito. Gaya lamang ni Tolentino Senador Raffy Tulfo na hindi hahayaan na mabigyan ng hustisya itong si Nanay Elvie Vergara sa kanyang sinapit sa kanyang mga amo. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. So, ibig sabihin, hindi namin sila pwede ipatawag, hindi namin siya pwede ipatawag. At 18 years old. I think we'll have to refer to the If legal if you want to call your experts on this. legal ASEC, do that. We'll give you time. Thank you very much. Anyway, I move that we subpoena this 18-year-old daughter of the spouses. Secretary, can you Or implement? they have already been invited. Maybe I stand corrected. Issue a warrant of arrest. Secretary, so director. Balikan natin to ano. Papunta na ako sa number 2 ng ating we can dispense with your presentation, Dr. Kabungkan. Meron pa ba kayong gustong ipakita? Ribs, likuran, tadyang, Yan lang po tuhod. yun. Wala, hindi tayo nag-x-ray doon. Hindi pa. Tinamaan ka ba sa tadyang, LB? Kaliwa. May bali, nabalian ka, inandakan sakit. Hanggang ngayon? Hanggang ngayon? Po. Hanggang ngayon? Wala na po. Oo. Sa iyong hita, tuhod, Wala na po. alak-alakan. Wala po. Wala, hindi ka hinahataw sa lulod. Alam mo yung lulod? Yung lulod, hinataw ka ba doon? Yung baba ng Bigla tuhod. po lang po. Sugat. Pero hinataw ka rin doon. Masakit yun. Kung hinataw ka doon. Opo. Hindi lumabas sa x-ray yun, Doc? Doktor Magalona? Yung lulod. Kaliwa kanan? LB? Kaliwa kanan daw. Parehas po. Kaliwat kanan. Anong ginawa? Tinadyakan? Hinataw ng Hinihila-hila po nila ako. ha? Hinila po. Hinila ka, saan ka hinawakan? Sa paa? Sa buhok po. Hinihila po ko sa... Pakiulit. Nakaluhod po. Nakaluhod ka. Tapos hinila po. Hawak ang buhok o hawak, saan ka hawak? Sa buhok po. So, paano tinamaan yung iyong lulod? Nagasgasan po. Nagasgas. Hindi hinataw. Opo. Hindi hinampas. Hindi po. Ayun. Bukod doon, saan pa? Siko, sa kamay, daliri. Ito pong mga kamay ko po, binuhusan po ng mainit na tubig. Kumukulo. Medyo, opo, kahango ko lang po sa kalan.
Nagluluto ka, nagsasaing ka, nagpapainit ka ng tubig. Anong, Nagiinit po ng tubig na pangligo po nung amo kong babae. so pinakuluan yon, kumukulo, sino nagbuhos sa'yo? Yung kasama ko pong katrabaho. Siya ang nagbuhos. Opo, yung boy namin. Bakit inutusan siya? Opo. Anong pangalan nun? Ogie po. Anong pangalan? Ogie. Ogi, nandun pa yon, iniwan mo yun doon sa pinapasukan mo? Nung nandun po ako, parang wala na po siya doon. Kasama ba yun sa iyong sinumpaang salaysay na inutusan yon ng amo mo na ibuhos sa'yo sa kamay, Opo. hindi sa muka? Hindi po, sa kamay lang po. So ginawa naman niya. Opo. So natural yung iyong kamay, dalawang kamay, isang kamay. Paras po. Parehas natural yan, mapapaso yan ng masakit. Anong ginawa mo na nun? Binigyan po ako ng panglahid po ng sugat. Ointment siguro. Opo. Gumaling naman. Binigyan ka ng amo mo. Opo. Wala na kayong presentation, doktor? Wala na po. Mapunta ako sa Philippine National Police. Lahat pong ito ay nakaabot sa inyong kaalaman. Hepe, Good morning po, Mr. Chair. Lahat po na narito ngayon. Wala you're po, still under the same oath. Hindi ho nakarating sa inyo? wala po, Your Honor. Kahit isang incident simula noong 2020 hanggang 2023, hindi nakarating sa inyong kaalaman. Wala po, Your Honor. At the same time po, kinausap po yung aming investigator, this officer, tsaka WCPD po. Wala pong nakarating na reklamo. Sino po ba ang women's desk? Yung pong time po niyon, Silis. Sergeant Bacani po, Your Honor. Pero noong 2020 hanggang 2023, nandun na si police officer ba tawag, Maria Elisa Palabay, nandun na siya? Nandun na sa tanggapan ninyo? Yes, Your Honor. Nandun ka na rin? Iba pa. Nasa ilang po ako doon, Your Honor, itong May lang ng 2023. So doon sa mga pinag-usapan noong huling hearing na nandoon si Miss Palabay, pumasok sa bahay, pumasok sa tindahan, hindi ito na blatter ni minsan. Wala po, Your Honor. Pinatutuhanan mo yon, Miss Elisa Palabay? Good morning, Your Honor. Hindi po ako nakakapasok doon mismo sa likod po ng tindahan nila. Hanggang doon lang po ako sa lamesa po ni Mrs. Franz para magbayad po ng pinamili ko. After po pagkabayad, umaalis po agad ako. Hindi mo na nakaharap ni minsan si LP Vergara? Nung first time ko po siya nakita, Your Honor, is January 2020. Yun po yung kinuwento ko po last hearing na after namin magpagasolina ng mobile sa tapat, bumili po ako ng prutas sa kanila. Kaya ko po nalaman na siya si LB kasi po tinawag po ni Franz na LB po, pumasok ka sa loob ng bahay at maglinis. Ngayon po, kaya po naman ako nalaman ni LB na ako si Ma'am Lisa dahil naririnig din po sa amo na si Mrs. Franz po. Bilang isang alagad ng batas, hindi ba siya humingi ng tulong sa iyo? At kung nangyari 'yon, ikaw ba ay nagkaroon din ng katugunan? Hindi mo ba nakikita na medyo siya ay nagiging matamlayin o medyo parang gustong kumuha ng kakampi o magsumbong? Ganun ba? Bago ka magsalita, tanong LB, nakaharap mo si Ma'am Lisa Palabay, yung pulis na babae. Ikaw ba ay humingi ng tulong? Nagpaabot ka ba ng iyong paghingi ng pagsaklolo sa kanya? Hindi po. Nung pong nandun na po ako sa loob, biglang po siya pumasok doon, tinuro-turo niya po ako, sabi niya, tinaasan niya ako ng boses. Sabi niya po sa akin, pag inulit ko daw po yung ginagawa ko, dadamputin na daw po niya po ako at ipapakulong. Saan nangyari yon? Doon po sa may papuntang kusina namin. Hindi, kasi ang sabi niya, sa gasolinahan daw kayo una nagpangita, nabili siya ng prutas. Hindi ba yun? po. Ilang beses na kayo nagpangita? Nung
Basta po, lagi po yan pumapasok sa tindahan sa may kusina. Tapos yun po lagi ang sinasabi pag tinatakot niya po ako. So ilang beses? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima o palagi? Linggo-linggo? Marami na po minsan. So tuwing magkikita kayo, tinatakot ka? Opo, tinataasan niya po ako ng boses. Hindi ka ba humingi ng tulong? Ulitin ko na, Ma'am Lisa, bilang pulis, nahingi ako ng tulong kasi sinuntok ako sa nguso, sinuntok ako sa ilong, sinuntok ako sa sentido, dumudugo pa ito dati. Hindi ka humingi ng tulong? May kaharap ka ng pulis, hindi ka humingi ng tulong? Hindi po. Bakit? Kasi po, kasabi po sa akin ng amo ko ng babae, may kamag-anak daw po siyang pulis. Sino ang kamag-anak niyang pulis? Si Ma'am Lisa po. Tanongin kita, Ma'am Lisa. May kamag-anak mo ba yung sinasabi na amo nga ni... banggitin mo yung pangalan, LB. Sino yung amo na nagsabi sa'yo na may kamag-anak siyang pulis? Yung pong babae, Sino nga? si Franz po. Franz ano? Garcia po. Franz Garcia. Ruiz po. Franz Garcia Ruiz. May kamag-anak daw siyang pulis. Sinabi sa'yo kung sino ang kamag-anak niyang pulis? Pag may bumibili po doon, naririnig ko po ang binabanggit niya pong Lisa. Daw ang kanyang kamag-anak. Opo. At yung Lisa naman, nakaharap mo. Pag nung sabi ng amo kong babae, nung hindi pa ako bulag, tumulong daw po ako sa may tindahan, sa loob ng tindahan. Ito yung gasolinahan. Opo, sa may tapat po namin yan. Nakaharap mo yung Lisa. Opo, pag bumibili po siya ng mga prutas, humihinto po yung motor niya doon. Naka-uniforme? Opo, minsan po naka-civilian. So nakilala mo. Opo. Na yun ang Lisa. Opo. Kaya hindi ka na humingi ng tulong. Opo. Mr. Chair, Yeah. naalala mo ba yung hugis ng Lisa? Hugis ng katawan? Opo, mataba po siya. Ano, maganda? Medyo po, maganda po siya medyo. Mataba lang po. Malabo na talaga mata ninyo, no? Ano pa? Bukod sa mataba, Yun lang po, nakatataon ko. Sobrang taba po niya. ano, mahaba ba buhok? Maikli buhok? O, Hindi ko po napansin. Basta po yung katawan niya lang po napansin ko. Lagi po siya nakapuyod nakapulupot po yung buhok. Ma'am Lisa, kamag-anak niyo ba si Franz? Hindi po, Your Honor. Sa degree of consanguinity and degree of affinity, Your Honor, hindi po. Wala. Wala po. Doon po sa statement ni LB, ang sinasabi niya po, Your Honor, ang kamag-anak ko daw po is si Mr. Jerry Ruiz. So, both po yung mag-asawa, wala pong dugo na nanalalitay na kami kamag-anak, consanguinity, and affinity, Your Honor. Aling LV, Po. ikinakaila ni Ma'am Lisa na hindi sila magkamag-anak ni Franz Ruiz tsaka ni Pablo Ruiz. O yun po lagi pong binabanggit sa akin ng amo kong babae na may kamag-anak daw po silang pulis Na Lisa ang pangalan. Opo. Ikaw lang ba ang Lisa sa police force? Kung sa buong Occidental po, hindi ko po alam. Pero sa Mampurao, MPS po, ako lang po ang Yung Lisa. description niya fits you properly. Yes. Sabi, maganda ka. Sabi, mataba ka. Wala po kaming dugo, Your Honor, na magkamag-anak. Kamag-anak ko yung mag-asawang Pablo and Franz Ruiz. Dahil ako po ay from San Jose Occidental, Mindoro. So, ang pagkakaalam ko po sa kanila is from Benguet. Ma'am Lisa, nasa nawala na yung technical. May larawan dyan kanina ni Manang LB. Papakibalik. Yan. Nung nakakaharap mo ba si Manang LB, eto na yung itsura niya o yung itsura niya ngayon? Yan po yung nasa picture, Your Honor. 2020, maiksi po ang buhok niya. Pero hindi ko po masyadong maano yung mukha kasi napahapyaw lang po ako ng ganon at nagbubusina na po yung mobile. Kailangan na namin bumalik sa police station.
Ito yung nakita mo siya noong 2020, ganyan ang itsura niya. Yes, Your Honor. So, yung sinabi niya kanina, kasi ang sabi mo ngayon, pahapyaw. Yung sinabi niya kanina na pinagagalitan mo pa siya, dinuduro-duro pa ba, LB? Ano bang, Opo, tinuturo-turo niya ano po ibig ako. sabihin ba ng duro-duro? Ganyan po. Tinuturo na ganon. Opo. Let the records reflect that the complainant here, Manang LB Vergara, is shown pointing her finger to reenact what was done to her. So tinuturo-turo ka ganun habang nagsasalita. Hindi mo naman nakikita tong kamay ko eh. So pakiulit ulit, habang kinakausap ka ni Ma'am Lisa, anong ginagawa? Anong ginagawa? Sabi Pakimusta sa akin, mo. ikaw Wawa, pag inulit mo pa yan, dadamputin na talaga kita. Tinuturo yung kanyang daliri sa mukha mo. Malayo po ako sa kanya, basta lang po tinuturo-turo niya po. Malayo. So hindi, pero nasa loob ng isang silid, nasa loob ng isang kwarto. Opo. So, sabi mo kanina, Ma'am Lisa, pahapyaw, na parang glance sa Ingles. So, hindi na siguro pahapyaw yung tinuturo. Anong tama doon? Your Honor, yung sinasabi po ni LB na dinuro-duro ko siya, yun po ay tindahan. Yung pong tindahan na yun, Your Honor, ay labas-pasok ang mga customer. At the same time, may mga tindera pong nandoon. Kung yun po, Your Honor, ay ginawa ko sa kanya, may nakakita, may nakarinig po. Sana po, doon pa lang po sa lugar namin sa Mamburao, na nalaman na doon na, naku, si Ma'am Lisa may dinuro tinakot doon. Baka kumalat na po yung pangyayari na yon. So, ganon din po doon sa sinasabi niya na pumasok ako doon sa likod bahay na never po akong pumapasok doon. Meron din po silang mga kasambahay, ang mga Ruiz doon, na hindi talaga ako nakikitang pumapasok po doon, Your Honor. Ako po ay bumibili lang, saglit lang po ang pagbili ko, paglabas ko po ng tindahan, sumasakay na po ako ng motorsiklo dahil kadalasan pong bumibili ako doon, Your Honor, ay umaga. Almusal po ng mga bata, kaya po ako nagmamadali lagi dahil papasok po ang mga anak ko at the same time po, papasok ako ng opisina. So, kanina, at noong huling hearing, ang nabanggit mo ay mobile, nagagasolina. Yung bang gasolinahan, katabi ng tindahan, ano ba ang dala mo? Kasi magkaiba pag mobile na at motorsiklo. Yung motorsiklo, malamang personal mo yan, di ba? Yes, Your Honor. Scooter. Di ba? Yung Yes. police, sariling motor. Mobile ba ang dala o motor? Yung time po na nakita ko siya, na bumili po ako ng prutas, nakasakay po ako sa mobile habang naggagasolina po doon sa tapat ng tindahan po ng mga Ruiz. Yun po yung nakasakay ako sa mobile. Pero Magkatabi yung gasolinahan at tindahan. magkatapat po, Your Honor. Kalye, tawid ng Tatawid po ng kalsada. Okay, so pagitan ng karsada at pagitan ng tindahan at ng gasolinahan ay may karsada. Yes, Your Honor. Si LB ay nandoon sa Siya po yung nakaupo po dun, Your Honor, sa tindahan. tabi ng, yes po, sa tindahan po, sa may tabi ng freezer. So, Kaya ko lang po siya nalaman na si LB nung binanggit po ni Franz yung pangalan niya na LB. LB, ang sabi ni Ma'am Lisa ay dapat daw nung dinuduro-duro ka, mas marami nakakita. Nung dinuduro-duro ka ba, ikaw lang mag-isa o may mga kasamahan ka? Nasa tindahan po sila lahat. Ako lang po yung sa loob ng kusina. Wala po akong kasama. Saan ka ba dinuro? Sa kusina o sa tindahan? Sa kusina po. Ang kusina ay nasa loob din ng tindahan, sa likuran o sa loob? Sa likod po. Ninatay po yun eh. So pinasok ka pa doon sa loob? Opo, nakatayo po siya sa may pinto ng kusina namin. So may kalayuan, siguro mga 2 dipa. Opo. 1 dipa. So hindi sa loob ng tindahan. So wala nakakitang iba. Wala po. Kami lang po dalawa ang nandun sa loob. Ilang beses ginawa sa iyong pagkakatanda? Ilang beses ginawa sa iyong panduduro? Marami na po. Ilan? Hindi ko na po tanda. Basta po tanda-tanda ko po. Tinuturo-turo niya po ako. Kasi nung unang panduduro, ang sabi mo, ay pag inulit mo pa yan, dadamputin kita. Opo. So dinuro ka uli, ang ibig sabihin, may sinasabi meron siyang aligasyon na inulit mo. Hindi ka naman dinampot. Hindi po.
O, nakailan duro? Para pong 5. 5 beses. Doon din sa kusina. Opo. Yun din, yun din binabanggit mo, yung Ma'am Lisa. Opo. Siya rin yun. Naka-uniforme, hindi? Minsan po naka-civilian po at naka-uniform. In the meantime, nung nangyayari, nasaan yung mga amo mo? Andun po sa tindahan. Naririnig nila? Siguro po. So, bago makapasok noong kusina, kailangan pumasok ka ng tindahan. Opo. Bago ka pumasok ng tindahan, kailangan merong pahintulot? O kahit sinong tao nakakapasok sa loob ng tindahan? Hindi ko po, Hindi, sa iyong pagkakatanda, lahat ng tao ba namimili, papasok sa tindahan o meron lang butas? Gaya ng mga sari-sari store, may butas, iaabot mo yung, ituturo mo yung bibilin mo, doon mo rin iaabot yung iyong bayad. Ano ba yung itsura ng tindahan? Parang grocery na malaki na pwedeng pumasok kahit sino? rosary po. Grocery. So yung namimili, ay talagang kukunin yung kanilang gustong bilhin. Halimbawa, yung mga panghalo sa sinigang, kukunin doon, babayaran, dadalhin sa kahera. Tama? Opo. Okay. Kailangan, kahit walang pahintulot, nakapasok sa tindahan. Kailangan ng pahintulot bago makapasok ng kusina? Minsan po may pumapasok doon po sa may kusina namin. Bakit? Kahit hindi empleyado, kahit hindi kasama mo sa trabaho, hindi nakapasok? Opo. Bakit nakapasok? Naliligaw o di pahintulot? Pag may magsisiyar daw po. CR nandoon. So, kadalasan, para ka makapasok doon, ay mag-CCR ka, kailangan ng pahintulot. Opo. Ayun. Nagsasabi sila daw sa amo ko. Sino ang nagbibigay ng pahintulot? Yung pong amo ko, Sino? si Ate Franz. So, yung amo mong babae nagbibigay ng pahintulot para makapasok sa CR na nasa kusina. Opo. Noong bang pagkakataong ikaw ay dinuro-duro, ang sabi ba ni Ma'am Lisa ay papasok siya sa CR o talagang diretso lang sa'yo? Diretso lang po siya doon sa loob. Hindi nag-CR. Hindi po. Sa iyong pangunawa, di yung ba pagpasok ni Ma'am Lisa noong unang pagkakataon ay may pahintulot? Wala po. Bakit? Wala. Paano malalaman wala? Nandun ka sa loob ng kusina, nasa labas yung iyong amo, sabi mo kanina, sa tindahan. Nagulat na lang po ako na biglang pumasok po si Ganun Ma'am kalayo Lisa. ang grocery ng yung mga estante ng paninda doon sa loob ng kusina? Ganun kalayo? Ilang hakbang? Malapit lang po ang kusina namin doon. So, Hati lang po kasi yun. kung ano nangyayari sa loob ng kusina ay naririnig Opo. ng nasa loob ng grocery. Opo. Kahit yung mga namimili. Opo. So, ang ibig sabihin, yung mga kasama mo sa trabaho ay narinig din yung dinuduro-duro ka. Mga busy po yun. Hindi. Siguro po naririnig nila. Hindi lang nagakilos sila doon. Siguro may tugtog pa doon, bukas na radyo. Opo. Yung amo mo ay naririnig naman kung dinuduro-duro ka? Opo. Well mga kababayan, nakakalungkot lang nga sa kaso ni Nanay LV Vergara ay talagang pilit na binabaliktad ng pamilya Ruiz na ito. Kung kayo ba ang titingin mga kaibigan sa kalagayan ni Nanay LV ay talagang nakakaawa naman ang kanyang sinapit. Naniniwala ba kayo na siya ang may kagagawan sa sarili niya neto? Tulad lamang ng bintang ng pamilya Ruiz na siya nga raw ang gumawa mismo sa kanyang sarili at hindi nga raw ito kinakawawa. Ayon sa amo ng pamilya Ruiz, ngunit makikita natin sa katawan mismo at ebidensya na ito na talagang hindi na makakita si Nanay LV Vergara at talagang ibang-iba na ang kanyang itsura. Well mga kaibigan, ano ang inyong mga komento? Just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.